Alright, so a lot of people have been saying that I'm brainwashing people. The truth is, yes, bini-brainwash kita. You know why? Because ang dumi ng utak mo. Ang daming negativity, ang daming toxicity. So I'm doing my best to brainwash you to success. So pag-uusapan natin ngayon is about dreams and realization. Alam ko naman, ma'am sir, na nagsimula ka dito dahil isa kayo sa mga tao mayroong isang pangarap. Hindi lang isa yan, napakaraming pangarap. Ngayon, ano ba yung dahilan natin kung bakit tayo nagsimula? Ano ba yung deepest why kung bakit ka nandito ngayon? At syempre, unang-una, maraming salamat sa pagtitiwala at nagsimula ka dito sa community natin. Ngayon, ma'am sir, isa lang ang tatanong ko sa'yo. Marami kang pangarap, pero alam mo ba kung paano mo yan? Mas pagsisikapan at paano mo yan makukuha. Alright, so ganito yan, ma'am sir. Dito kasi sa negosyo natin, wala tong pinipiling background. It's either unemployed, undergrad, wala rin po to sa edad. Wala to sa nauna, wala to sa nauli, ma'am sir. Kasi bakit? Sa pagiging negosyante at sa negosyo, ma'am sir, wala to sa background. Hindi to sa dahil sa matalino ka, nung nag-aaral ka, or sa mapera ka. Hindi sa ganun, ma'am sir. Kasi bakit? Sa negosyo natin na ginagawa dito, ito po talaga yung tinatawag natin real hustle or grind. Bakit po nasabing ganun? Kasi dito, ma'am sir, kung ano yung ibibigay mong sipag, kung ano yung ibibigay mong determinasyon dito, kung gaano ka katibay, kung gaano kalalim yung pangarap mo, kung gaano kataas yung pangarap na gusto mo, parang ano lang yan, ma'am sir, parang building lang na tinatayo mo. Paano ko nasabi? Kung gaano kataas yung pangarap mo, isipin nyo, ma'am sir, just for example na lang din, building, kung gaano kataas yung building, ito yung nagre-represent na ito yung pangarap mo, ma'am sir. Kung gaano kataas yung building na tinatayo mo, dapat ganun din kalalim yung foundation, which is yung hukay. Tama ba, ma'am sir? Kasi bakit? Namoy na mas mataas yan, kailangan mas malalim para mas malalim yung foundation, mas matibay. Ngayon, ma'am sir, tanongin kita. For example, nagtatayo ka ng pangarap mo, which is yung building. Pero yung hukay mo, yung foundation mo is katiting lang. Sobrang babaw lang. Sa tingin nyo, ma'am sir, sa konting negativity, sa konting toxicity na dumadating sa buhay natin, baka mas mabilis kang tumiklop. So, sa pagiging negosyante, ma'am sir, yan ang unang-unang mindset or skills, attitude na dapat nating matutunan. Sa pagiging negosyante, ma'am sir, kailangan dito, ikaw mismo sa sarili mo, pinagkakatiwalaan mo ang sarili mong kakayahan, sarili mong pag-iisip, at the same time, yung negosyong ginagawa mo. Bakit, ma'am sir? Kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka nagtitiwala sa negosyong ginawa mo or pinasok mo, paano mo mas papapaniwala ang ibang tao na maniniwala sa'yo? Kung ikaw mismo, hindi ka desidido at hindi ka convinced na yung ginagawa mong negosyo is very effective at talagang proven and tested talaga. Ma'am sir, ganito lang yan. Nagsimula kayo rito, at the same time, ito ang gusto ko yung pa-realize sa inyo. Wala pong tindahan na kinabukasan, pure gold, or SM kaagad. Bakit? Lahat naman po nagsisimula from the smallest part to biggest part. Ngayon po, ganito lang yan. Nagsisimula kayo dito, start kayo. Siyempre, no, sabi nga nila, learn before you earn. Kailangan mo munang matutunan ng business. Kailangan mo munang malaman basic things para mag-succeed ka dito. Hindi po pwede na nagsimula ka, gusto mo isang diretsuhan agad. Hindi ganun, ma'am sir. Kailangan trust the process. At the same time, enjoy mo yung journey. Huwag tayo magmadali sa income kasi yung income given yan eh. Kaya nga tayo nagnegosyo para magkaroon ng income eh. Pero tanong kita, ma'am. Tanong kita, sir. Tumitingin ka agad sa income, pero tanongin kita, alam mo na ba yung business? Kabisado mo na ba yung detalye, yung proseso, yung kitaan, kung paano pwede papaliwanag sa ibang tao? Ma'am, sir, kung hindi pa, mag-focus ka muna sa learnings, sa knowledge na pwede mong makuha. Mag-invest ka muna dito. Kasi one thing for sure, ma'am, sir, hindi lang naman kapital ang ini-invest natin dito eh. Bilang isang negosyante, ang ini-invest natin dito is ano? Aside sa income, ma'am, sir, knowledge, learnings about the business. Ikaw ang may-ari ng business. Ikaw ang boss ng business na to. So meaning, dapat mong gawin dito, ma'am sir, bukod sa income na in-invest mo, automatic meron na yan. May account ka na eh. Anong pangalawang investment na kailangan mong gawin? Which is yung mindset and the learnings mo, kaalaman mo dito sa negosyo na gagawin mo. Kasi, ma'am sir, isipin mo, merong magtatanong sa'yo, for example, nagsisimula ka ngayon, merong nagtanong sa'yo, at the same time, paano mo masasagot yun kung sa knowledge is wala, kulang ka?
Diba? Nakapagsimula ka pero sa knowledge, kulang ka. Paano mo masasabi? Paano mo mas mapapaniwala yung ibang tao na sa'yo talaga itong business? Baka sabihin pa nila sa'yo, totoo ba? Sa'yo ba talaga yan? Ikaw ba talaga ang gumagawa niya? Yun lang yun, ma'am sir. Doon mo makikita, doon mo makukuha yung assurance para maniwala sila sa'yo. So, dapat, ma'am sir, mag-invest tayo sa business, hindi lang sa kapital, kundi sa knowledge and learnings natin. Kaya tayo may mga trainings di ba? Bakit importante ang training? Kasi syempre, bilang isang negosyante, ikaw mismo, dapat alam mo sa sarili mo yung negosyong ginagawa mo, ikaw mismo, kaya mong ipaliwanag sa sarili mo, kaya mong i-convince yung sarili mo na itong negosyo mo is totoo, legit, at talagang proven and tested. Maraming kumikita, at ikaw mismo sa sarili mo, dapat naniniwala ka na kapag ginawa mo ito, sinimulan mo, dapat kaya mong tapusin, kaya mong dumulog na may mas malaking resulta. Again, ma'am sir, para sa ito, same time, andito kami, head coach, presidents, mentors, mga nag-guide sa'yo ng mga coach mo. Andito kami, andito sila, hindi para sa wala. Andito sila para i-guide ka, para ituro sa'yo yung tamang vision, yung tamang mindset kung paano mo isipin at kung paano mo makukuha ng mas mabilis yung gusto mo, yung pangarap mo. Know your deepest why. Bakit ka nagsimula? Bakit ka nandito ngayon? Bakit ka nag-take ng risk? Sabi nga nila take the risk or lose the chance. Dalawang bagay lang ang dadating sa buhay mo, ma'am sir. Gusto mo kung ano malaman yun, ma'am? It's either opportunity or emergency. Tanongin ko kayo, emergency ba o opportunity? Siyempre, pipiliin natin yung opportunity. Sabi nga nila baka matagal ka na nag-pray na magkaroon ka ng isang bagay na magagawa or something new na magbibigay sa'yo ng pagbabago. Ngayon, ma'am sir, binigay na sa'yo ni Lord. Ikaw na yung bahala kung paano mo siya mas magagandahin, paano ka magiging productive. Kailangan mo lang mga pagtulungan, kailangan mo makinig. Kasi walang tao, ma'am, na naging magaling nang bago pa lang siya. So, kailangan, trust the process, makinig ka sa mga taong nauna sa'yo. Even though yung mga coaches, presidents is mas bata pa sa inyo, ma'am sir, okay lang yan. Humble down. Pagbigay tayo ng magandang respeto sa bawat isa. Kasi ma'am sir, kahit mas bata sa inyo, mas bata kami sa inyo, mas nauna po kami. Yes, sa profession nyo, saludo po kami kasi syempre, profession nyo yan Mas maalam kayo dyan. Kung kami mapupunta dyan, kami po yung makikinig sa inyo. Pero since kayo po yung nagsimula rito, bago po, nagsisimula, at gusto rin magkaroon ng pagbabago sa buhay, ngayon nandito kami na mga nauna sa inyo, nandito kami para turuan kayo. So, kailangan nyo lang din makinig. No? Humble down. Kasi sabi nga nila, kung hindi ka makikinig sa ibang tao na nauna sa'yo, edi ikaw na lang. Diba? Pero again, andito tayo para magtulong-tulong. At the same time, makuha natin yung mas malaking resulta na nag-aabang pa. Marami pang mangyayari, marami pang pag-uusapan, marami pang trainings. At the same time, ma'am sir, mas malaking resulta. Sabi nga nila, more learnings, more blessing, and more earnings to come. So again, ma'am sir, ito ang gusto kong sabihin sa inyo, sa pagiging empleyado, sa pagiging negosyante, malaki po talaga ang difference niya. Pero one thing for sure, ano ka ba? Paano ba tignan yung sarili mo? Is it entrepreneur or an employee? Ginagawa mo itong work na to as an entrepreneur bilang negosyante or ginagawa mo itong work na to as empleyado? So, absolutely ma'am sir, looking forward kami palagi sa mas malaking resulta nyo. So, kailangan lang namin is magtiwala kayo, mag-cooperate kayo para mas mabilis nating magawa ang business. Kasi ang tao naman ma'am alam mo naman, wala namang business na hindi kailangan ng tao. Wala rin business na hindi kailangan ng puhulan or kapital. Kung meron kayong alam ma'am sir, sabihan nyo kami, nasama kami. Pero one thing for sure, wala rin. Diba? At wala rin namang negosyo na kapag nagsimula kayo, wala kayong gagawin. Tama? So kaya ngayon ma'am sir, nagtiwala na kayo, nagsimula na kayo, tuloy-tuloy na. Diba? Tuloy-tuloy niya na yan ma'am sir. Kasi ito yung magbibigay sa inyo ng mas malaking opportunity, pagbabago, tulungan niyo yung sarili niyo, tulungan niyo yung family niyo, mga anak niyo ma'am sir. Same time, kung marami pang pwedeng mangyari, marami pang pwedeng magawa at mabago. So again, ma'am sir, maraming salamat sa pakikinig and hopefully, isa na rin kayo sa makikita namin na maglalabas ng kanilang mga resulta. And more to come, ma'am sir. And God bless always. Thank you so much sa pagtitiwala sa The Baby Grab 767. Always communicate and cooperate with your head coach or mga coaches. Again, ma'am sir, maraming salamat. God bless po.